Kai Sotto, Summer League na naman sa NBA Pilipinas. Iniwan nga ba tayo ni Kai Sotto sa gitna ng matinding crisis ng Gilas Pilipinas kung saan pilay ang ating frontline dahil sa mga injury. Opisyal na nagdesisyon ang 7'3" giant na lumaktaw at hindi maglalaro sa FIBA World Cup Asian Qualifiers ngayong Hulyo. Habang ang buong bansa ay naag-aalala sino ang ipantatapat natin sa malalaking kalaban, si Kai lumipad na patungong Amerika para sa kanyang huling baraha, ang NBA Summer League sa Las Vegas. Makasarili nga ba ang desisyong ito ng ating pambansang pambato? O ito na ang kanyang huling pagkakataon para sa kasaysayan? Tara, hihimay natin ang katotohanan sa likod ng malaking isyong ito. Mula Hulyo 9 hanggang 19 gaganapin ang taunang NBA Summer League sa Las Vegas. Dito nagtitipon-tipon ang mga pinakamalulupit na rookies, undrafted players at mga international scout. At ayon sa mga ulat, may nakalaang slot para kay Kai Sotto upang magpakita ng gilas sa harap ng mga NBA executives. Mga boss, ibang-iba na si Kai Sotto ngayon kumpara nung huli siyang sumubok sa NBA draft. Sa kanyang paglalaro sa Japan B-League, nakita natin ang mas mature na Kai Sotto. Mas matatag ang kanyang post moves, mas mabilis ang kanyang literal quickness at higit sa lahat, nadadagdagan ang kanyang muscle mass. Hindi na siya ang pat-patin na Kai na daling maitulak sa ilalim ng ring. Ang Summer League na ito ang kanyang now or never moment. Kung magkakapagtala siya ng solidong numero gaya ng double-double na may kasamang 3 hanggang 4 na supalpal kada laro, siguradong may NBA team na kukuha sa kanya para sa isang two-way contract o kahit isang non-guaranteed roster spot. Pero syempre, ang desisyong ito ni Kai ay may malaking epekto dito sa Pilipinas. Ang Gilas Pilipinas ay kasalukuyang humaharap sa matinding sakit ng ulo sa kanilang manpower. Kulang tayo sa matatangkad, kaya naman marami ang nagtatanong, bakit ngayon pa kay Kai Sotto kung kailan kailangan siya ng bayan? Ngunit huwag kayong mag-alala dahil kung may mawawala, may lalaban din. Dahil sa pag-absent ni Kai, tinatawag agad na Gilas Pool ang walang kapagurang si Motor Mike o Mike Phillips. Ayon sa Spin PH, si Mike Phillips ang sagot ni Coach Tim Cone para punan ang enerhiya sa ilalim. Alam naman nating lahat na si Mike Phillips walang sinusukuan yan. Kulang man siya sa tangkad kumpara kay Kai. Binaliktad naman yan ito sa purong puso, hustle at rebounding. Kikipagsabayan siya kay Junmar Fajardo para protektahan ang ating shaded lane. Kaya sa mga nagdududa sa Gilas, huwag nating maliitin ang puso ng mga natitirang manlalaro. Suriin naman natin ang mabuti ang sitwasyon. Ito mga ka-pass break, makasarili ba kaya si Kai Sotto? Ang sagot ay hindi. Sa katunayan, napakaraming beses nang napatunayan ni Kai ang kanyang pagmamahal sa bayan. Lumipad siya mula Australia, Japan at Amerika para lang magsuot ng asul at pulang jersey tuwing tinatawag niya ang SBP. Ngayong 2026, ang bintana para makapasok siya sa NBA ay dahan-dahan ng sumasara. Siya ay nasa perpektong edad at kondisyon para sa kanyang huling malaking hirit. Kung hindi niya ito gagawin ngayon, kailan pa? Isipin niyo kung makukuha ni Kai sa NBA, hindi lang naman ito ang tagumpay para sa kanya at sa kanyang pamilya. Ito ay magiging isang dambuhalang kasaysayan para sa buong Pilipinas. Ang kauna-unahang purong Pilipino na makakapaglaro sa NBA, ang karangalang madadala niya pabalik sa Gilas kapag tapos na siya sa NBA ay mas higit pa may tutulong niya sa isang qualifying window lang. Sa ngayon mga ka-pass break, pinapatili pang ligalig at sekreto ng kampo ni Kai at ng kanyang American agency na Wassermans kung anong partikular na kupunan ang kanyang sasamahan. Pero ayon sa basketballnews.com, direkta ang diskarte ni Kai ngayon. Lumipad ng maaga sa Amerika para mag-conditioning, iwasan ang injury upang maging 100% handa sa mga gaganaping minicamp workouts. Ngunit ayon sa mga insiders sa NBA, 3 kupunan ang matunog sa posibleng landing spot ni Kai Sotto. Una na rito ang Sacramento Kings na matagal nang sumusubaybay sa kanya, nag-iimbitahan sa kanya na mag-minicamp dati. Pangalawa ang Utah Jazz na kailalang bukas sa mga international big men. At syempre, nariyan pa rin ang Orlando Magic, ang kupunang nagbigay sa kanya ng pagkakataon noong 2023 na mag-Summer League. Ibang-iba na ang Kai Sotto ngayon kumpara noon. Mas matatag ang kanyang post move sa Japan B-League, mas mabilis ang kanyang depensa at mas laman ang kanyang katawan. Ang Summer League na ito ang kanyang now and never moment upang makasungkit ng kahit isang two-way contract lang sa NBA. Kayo mga pass break, ano ang hatol niyo sa desisyon nito ni Kai Sotto? Sang-ayon ba kayo na unahin muna niya ang kanyang NBA dream o sa tingin nyo dapat ay naglaro muna siya sa Gilas Pilipinas? Comment ang inyong opinion sa baba at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Isalim na rin ang follow button para lagi kang updated sa bago nating mga upload. Peace out mga ka-pass break.